Oh, yeah. Tingnan mo yan, oh. Yan. Oh. Masarap ang ating pagkain para sa episode na ito na ginagawa natin, Chef. At meron nga ako dito mga laman loob ng baboy. Kung tawagin natin to, Chef, ito yung Bopis. Bopis. Yan. Bopis. Pwede rin ng baka, pero this time around gagamitin natin is pork, parts, no, Chef? Yes. Pork innards. Pork. Yan. So may puso, may atay. Meron tayong baga. Ayan, ha. Yung baga, ito yung atay natin, tsaka ito yung puso. Pakita natin sa kanila paano gawin to, Chef. Pero, syempre, bago yan, umpisahan ko to sa paglalaga nitong mga karning gagamitin natin, no? Para maging fair, mas madaling hiwain. Ayan, Chef. Tama. Habang nilalaga ko to, banatan mo naman yung mga panangkap natin dito, Chef, ha? sige. Ayos. Ito na. Game. Lagyan natin tubig. So, itong paglalaga natin, wala pa ako ilalagay, wala pang kahit anong sangka, pampalasa or what, kasi nga po mamaya pa natin lulutuin. Just to make, alam mo yung maging firm lang siya at madali lang siyang hiwain, no? At mapapansin nyo rin po, iniwalay ko tong atay. Dahil pag yan ay sinabay natin sa paglalaga ngayon, ako, titigas unang gusto yan, kaya later na yan. Ayos, so laga natin siya. Pag kumulo na ito, about 10-20 minutes, no? At balikan natin from time to time kasi hindi siya masyadong nakalubog. Ikot-ikutin ko na lang. After 15 minutes, pwede na nating hanguin itong ating mga laman loob, no? Itong baga, itong puso, hinango ko na rin. Yan, kailangan ganyan lang po para lang i-firm lang natin siya para mas madali siyang hiwain. Dahil pag ito, kung fresh mo siya hiwain, sasayaw-sayaw sa kutsilyo eh. So yan po yung technique natin sa paggawa ng bopis. At makikita nyo, tuloy-tuloy pa rin ang kulo. Itong atay natin, iba-blanch ko ngayon para mas madali din siyang hiwain. No? Nasa inyo po, ito yung style. Para sa akin, mas makakatulong sa mas mabilis na paggawa ng bopis. Mabilisan lang din, ha. Huwag nyong lalagayin ng gusto. Parang maging ano lang siya, ma-harden ng konti. Tayin na natin yung apoy. Blanch technique. So, ganyan na magiging itsura. Mas madali na siyang hiwain ngayon. Palamigin natin to. Napalamig na natin to. Hiwain na natin yung ating gagamitin sa ating bopis. Mapapansin nyo yung puso, yung baga, pwede natin pagsamahin pag nahiwa na. Pero yung atay po, ihihiwalay ko din siya ng container. Kasi nga, madali siyang tumigas. Hindi siya pwede isabay sa lutuan eh. Okay? Nayari na natin lahat. Nahiwa na itong pambopis natin. Pati yung mga gulay natin. Nadali na ni Chef PJ. Siyempre, ibibigay ko ang pagkakataon na ito. Chef PJ. Siyempre, eksperto yan sa lutuan. Kaya nga, chef yan eh. Balata mo na, Chef! Okay, start na natin. Okay, start na natin. Fire na natin to. Fire na natin yung mantika. Gisa tayo, Chef, no? Oo, start natin sa bawang, syempre. Yan, pinainit ko lang ng konti yung pan. Para hindi manikit. Yung garlic. Yun. Next natin, onion. Next, kamatis. Pepper. Bay leaf. Fontaine. Fish sauce. Ito, pork innards. Sunod na natin. So, yan yung hiniwa-hiwa natin, Chef, na baga, yung puso, no? Yan. Sinama ko dyan sa paghihiwa yung parang mga litid-litid. Masarap kasi sa ano yan eh. Yung parang sa lalamunan niya. Oo, masarap yun sa mga bopis. Di mo pa sinabay yung atay dyan, syempre, di ba? Mamaya na kayo, Lex, pag ano. Ayos. Medyo malapit na maluto. Yun. Para hindi siya, yung texture niya hindi grainy. So, gisadong-gisado na siya. Palambutin na natin siya sa tubig. Tubig na yan, Chef. Lalagyan na, no? Yun, oh.
Huwag masyado maraming konti na yan. Tama lang. Tapos, pag matigas pa siya, mamaya pagbalik natin, dagdagan na lang natin ako ng tubig ulit. At tayo na, regular lang na white vinegar. Siguro, Sabay mo na sa pakulo, chef, no? Oo, para maluto na yung suka. Around mga 1/4 cup. Boil natin siya. Balikan natin after 30 minutes. Check natin. So, after 30 minutes, After 30 minutes, ayun na nga, kinalabasan. siya. Medyo natuyuan na rin siya, chef, no? Oo. Kaya nag-dry na siya. Check natin kung malambot na. Tenderness check. Check natin. Pagbukas, naamoy ko kaagad, chef, yung ano ah. Lambot-lambot na, Alex. Sakto na to sa gulay natin. Kaya amoy ng bopis, oh. Amoy na amoy na. Okay, lagay natin to. Unahin natin yung carrots and radish. Carrots and radish, yun. Yeah. So, yung katayin natin. Lagyan natin yung liver. Yun, no? Yung difference na blanch natin ng liver. Mas i-slice natin ng evenly. Hindi masyadong mahirap i-slice yung ano, atay. Oo. Kaya nilalaga talaga namin ng konti. Lagyan natin yung mga ano. Meron tayo ito, siling sigang. Tsaka siling labuyo. Bell pepper, red and green. Lagyan natin ng konting light soy sauce. Kung wala naman ito, kahit yung regular lang na soy sauce, okay din naman. Ano yan, siya pang add lang ng color, no? Oo, para mas ano lang, Maging maganda dark. yung kulay niya. Oo. Itong ginagawa natin, disclaimer lang, chef, ito yung walang tsuete, no? Oo, Yan. tsuete, walang. Ito yung mga paborito nating karinderya style ng bopis. Yan, no? Sarap ng amoy. So, magliligpit na ako dito, chef. Kain na tayo. Alam na natin kasunod dito. Tikman na natin yan. Bopis! Kayo dyan, mga noit, mga kakay. Courtesy of Chef PJ. Meron ako tinulong dyan. Ako naghiwa lahat. Ayan mga noy. Ayan nga po. Ang ating pagkain for today. Pinakita sa inyo ang procedure ni Chef PJ. This is, ito yung mas kilala na, ano, chef eh. Parang Bopis Tagalog, no? Wala masyadong drama or wala masyadong... Dire-diretso. Diretso. Straight up lang. Basic na luto. Hindi na nilagyan na tsuete, no? Ito, ako, for me, kung ako po yung tatanungin nyo, ito yung mas preferred ko na Bopis kaysa dun sa over yung merong atsuete, chef, no? Yan, na. Yung pinakita naman natin na cooking way natin, Codex, eh. Sa kanila naman yung pwede silang gumamit ng atsuete oil. Oh, yeah. Tingnan mo yan, no? Yan. Oh. Umusok-usok pa. Even the size, mga noit, mga kaakay, no? Pwede rin yung... depende sa preference nyo, no? Oo. Kung gusto nyo na mas malalaki yung sukat or mas maliliit, sa akin po kasi sa bahay, pag gumagawa kong Bopis, chef, ganito kalaki. Ganito ang sukat. Yan, gustong-gusto ng mga bata. Alalayan nyo na lang yung ano yung anghang. Tikman natin sa nilagay ni Chef PJ na 5 pirasong siling labuyo. Wow! Perfecto. Tama lang. Ayun. Hap. Nakakain pa rin. Meron naman gumagawa nito, chef, hindi naglalagay ng atay. Yung iba? Purong baga lang. Pwede. Parang masarap itong mga ganitong pagkain pag medyo maulan-ulan. Ulan. Oh, pulutan. Pwede rin to. Mga konting kanin dito. At sabay nga sa kanin. Yun ang sinasabi ko. Sorry, maingay yung plato ko po. Hap na ulam. Kanin, oh. Ang kanin siya. So, paano to? Sa mga madadaling putahe na pwede niyong gawin sa bahay, no? Mura pati. Nura. Mura to. Baga na siya. Pwede kayong gumamit ng baga ng baka or baga ng baboy. Pwede, parehas. Mga hinahanap-hanap mo minsan sa pagkain. Pag sa karinderya, normal. Magandang talaga. Laging madalas may Bopis. Kasi po, ano siya, chef eh. Pag niluto mo kasi, no, dumadami. Kumbaga parang yung 3 kilos mo pag natapos na, magiging parang 4 to 5 kilos na siya. Ang dami mo napatokan. Kung napansin nila kanina, di ba, nagluto tayo. Konti lang yung ano, nung natapos tayo, parang napuno na. Diba nung iniiwan natin, chef, eh, no?
ilang malit na tray. Manipis lang po yun, konti lang. Mailuto, nilagay mo yung mga ibang sangkap yan. Dumuble. Hindi pa mapuno yung Oo, wok natin. totoo. Sarap po. Masarap yung may anghang siya, chef, no? Ako rin, Agad. Yung bopis sa akin, chef, pag walang anghang, medyo Nahanap mo. hinahanap ko. Even the caldereta or the lakareta, di ba? Okay. Pag may anghang, sarap. Dahil ito, bitin. Wala ka sa kanin ito? Iba talaga yung lasa ng baga. Maangat sa bopis. Wow. Ano pa? Medyo alala sa mga ano, chef. Na parang laman loob kasi ito, no? May mga gout dyan. Daw. May mga sakit sa mga rayuma. Correct. Baka, hindi ko alam kung totoo po, no? Kung talagang tumataas yung percentage na a-atake yung mga ganyan. Paminsan-minsan na siguro kasi. Okay lang naman yan. Alalay yung kaan. Diba? Moderate lang. Tap. Ayan ha, mga Noy, mga kakay. Habang kumakain ka man dito, hindi naman pabibig ko. Ano nga, gusto lang niyo po. Yung natin siya, no? Ang ating bopis Tagalog na tinatawag natin. Presented by Chef PJ, siyempre, no? Pwede nyo gawin sa bahay. Isang ulam na, I think, ang family of 5, no? Meron pa isang kilo nito. Puno, busog na. Busog. Nagpapangano pa, may tatawi pa for the second day around, no? Bopis. Maraming salamat po sa inyo lahat mga Noy at mga kakay. Siyempre, salamat sa patuloy na pagsubaybay sa amin, sa pagsuporta po, no? Dito sa akin ni Sol, sa aming organisasyon na voluntaryong sinusuportahan sa PJ, no? Maraming salamat po. you. Siyempre, sa Kuya Dex YouTube channel, maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta sa panonood sa amin. Chef PJ Facebook page, ayan po, pakita natin. Even na Kuya Dex Facebook page, patuloy tayong ano, Chef. Ito yung mga yung kanilang pagsuporta sa atin na panonood, ayan po yung parang spark or nag-i-ignite sa amin para maghanap pa lalo ng mga mag-explore, ng mga saan tayo pumupunta, Chef, no? Mga food. Lalo tayo na-inspired. Oo. Mga destinations na kinakainan natin, no? Mga sites na pwedeng puntahan nating mga Pilipino. Muli po natin suportahan at buhayin ang turismo, kultura ng pagkain dito sa Pilipinas. Yan, mabuhay kayong lahat, siyempre. God bless you all. Ako po ang inyong lingkod, si Kuya Dex, kasama pa rin. Siyempre, Chef PJ? yun, no? Bopis, pagmamahal. Bye! Bye!